Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Isinailalim muli sa state of calamity ang Bataan dahil sa epekto ng oil spill ilang araw lang matapos ang deklarasyon niyan dahil sa bagyong Karina at Habagat. Sumaklolo na ang mga tauhan ng US Coast Guard at iba pang eksperto para ma-recover ang langis ng motor tanker Terra Nova. Pero sa Cavite, kung saan napadpad ang oil spill, mahigit 10 milyong pisong bayad kada araw ang hiling ng gobernador para sa mga apektadong residente. At nakatutok si June Veneracion. Sa pagitan lang ng ilang araw, 3 barko ang nadisgrasya sa Bataan. Lumubog ang mga oil tanker na MTKR Terra Nova at MTKR Jason Bradley. Sumadsad naman ang MV Mirola 1 dahil sa epekto ng oil spill sa 17,000 na mga isda. Muling nagdeklara ng state of calamity ang Bataan. Nanaon na nang nasa ilalim niyan dahil sa epekto ng bagyong Karina at Habagat. Pero ang matindi talagang napuruhan ay ang Cavite, kung saan napadpad ang langis mula Bataan. Kaya sa pakikipagpulong ng gobernador ng probinsya sa mga kinatawan ng MTKR Terra Nova at International Oil Pollution Compensation Fund, humihingi siya ng higit 10 milyong pisong kabayaran kada araw para sa kanyang mga kababayang patuloy na naapektuhan. Nakabase raw ito sa tinatayang 350 pesos na arawang kita ng 31,000 na Caviteño na umaasa sa huli mula sa dagat. They assured us na ang mga 31,000 fisher folks will be compensated in due time. Magandang balita ito para kay Baby Lynn na malapit nang mawala ng hanap buhay bilang tindera ng tahong at talaba. Sinabihan na raw siya ng amo na kapag naubos na ang natitira nilang paninda, ay hihinto muna ang negosyo dahil sobrang tumal ang benta. Okay na po yun, para kahit paano meron lang din po sa pang-araw-araw. Pero kahit magkabayaran na, hindi ibig sabihin ay wala ng kasuhan, lalo na kapag may nakitang butas ang fact-finding investigation ng pamahalaan. Huwag kayong mag-alala na ang insurance ito ang katapusan sa mga problema nyo. Wala ho kaming arigluhan. Kung merong pananagutan na kriminal sa nangyari sa Terra Nova, ay mananagot sila. Isa sa iniimbestigahan ay baka sangkot umano sa paihi ang oil tanker dahil sa report na may katabi raw itong isa pang barko habang matagal na nakahinto sa karagatan ng Bataan. So yung paihi po kasi yun yung yung gas po ng isang vessel, kinukuha ng isa pang vessel para ibenta. So mas natatagal po yung trip. So sa ganung paraan, doon sila nakatenga, naabutan tuloy sila ng bagyo. But of course, we cannot make conclusions right now, no? Pero red flag siya. Maring itinanggi ng Porta Vaga Ship Management ang may-ari ng MTKR Terra Nova ang aligasyong may paihi o oil smuggling. Meron daw CCTV system ang barko bilang pangontra sa nakawan ng krudo. At mula pa noon, wala raw reklamo o report laban sa MTKR Terra Nova na sangkot ito sa paihi. Dumating na ngayong araw ang unang batch ng metal cap na ikakabit sa mga valve ng MTKR Terra Nova. Sinasanay na rin ang mga diver paano ikabit ang mga ito para matiyak na walang aberya kapag sinimula na ang siphoning operations. Dumating na rin sa Limay Bataan ang mga tauhan ng US Coast Guard at National Oceanic and Atmospheric Administration para magbigay ng technical assistance sa isinasagawang oil recovery operations. Sa ulat ng NDRRMC, 21 syudad at munisipalidad ang nasa ilalim ng state of calamity mula sa Region 3 at Calabarzon. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Kumonte na umano ang mga text scam matapos higpitan ng mga pogo ayon sa ilang government agency. Pogo umano ang pinanggagalingan ng mga SIM na ginagamit sa panluloko. Pero bakit sila nakakalusot kahit may SIM registration law? Yan ang tinutukan ni Joseph Moro. Kung tahimik ang mga phone nyo at wala na kayong masyadong natatanggap na text scam, yan daw ay dahil sa pinaigting ng kampanya at ban laban sa Pogo ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Magmula po ng bina ng Presidente, laki ng binagsak po ng mga na-receive natin mga text scams. Ganito rin ang napuna ng Department of Information and Communications Technology o DICT. When there was a
an order from the President for the immediate closure of the POGOs. Malaki rin ho talaga yung binaba doon sa consumer complaints. Tahimik yung mga phones natin for yung mga scam na promos, yung mga iba't ibang uri ng scams ho natin. Sa mga raid ng PAOK sa mga Pogo Hub, libo-libo mga SIM card ang nakakumpiska nila. Hunyo noong nakaraang taon lamang sa raid sa isang Pogo sa Las Piñas, lampas 100,000 piraso ng mga unregistered SIM ang nakumpiska. Ayon sa PAOK, source ng mga SIM na ginagamit sa mga text scam ang mga Pogo Hub. Dito raw bumibili ng mga SIM ang mga nasa likod ng mga harassment, halimbawa ng mga online na pautang. Alam nila, nagsasara na yung mga Pogo. So, yun ang source nila ng ng mga SIM cards, pre-registered SIM cards. Sila yung may mga makina eh. Oo. That registers the SIM? Yeah, that registers the SIM na may mga fake identities. Pag binenta sa'yo, registered na eh. Ang singilan dyan, 500 ang bawat isa. Yes, the SIM. Na meron ng fake identities. Ito ay kahit legal daw na nakukuha ng mga Pogo ang mga SIM. Nung mga blanco pa, yung mga deactivated pa, yung mga may numbers na siya but hindi pa siya registered. Sa mga sa mga legal telcos natin kasi nga sila nagbebenta sila ng maramihan doon. As to the registration, siyempre hindi na nila namomonitor. Sa ilalim ng Republic Act No. 11934 o SIM Card Registration Act, ang end user ang dapat magre-rehistro ng numero sa SIM card. Ito ang nakikitang butas ng PAOK sa batas. Wala raw kasiguraduhan na totoong tao ang inirehistro sa telco. Ayon sa DICT, i-audit nila ang proseso ng pagre-rehistro ng mga telecommunications company ng mga SIM card para malaman kung epektibo ba ito para maiwasan ang mga peking registration. Kahapon, isang kautusan na ang inilabas sa DICT Secretary Ivan John Uy para bumuo ng isang SIM Card Registration Annual Audit Task Force. Ilan sa mga ipinapagawa ni Uy sa task force ay beripikahin kung totoo ang mga pagkakakilanlan ng nakarehistrong subscriber mula sa National ID System. Ayon sa Globe Telecom, nananatiling deactivated ang mga SIM nila hanggat hindi pa ito registered at na-verify. Pagkatapos pa lamang daw ng matagumpay na verification, magagamit ang kanilang mga SIM. Susunod daw sila sa audit na gagawin ng DICT dahil nakasaad din ito sa batas. Pabor din daw ang Dito Telecommunity sa audit na makakatulong sa mga Pilipino. May sarili raw silang app na nakaharang na ng lampas 19,000 na mga peking account at meron na raw silang 14 million na successful registrants. Sabi naman ng Smart, sinisiguro nila na nasasala nila ang mga scam messages at patuloy na binavalidate ang mga SIM registration nila. Ipinatutupad din nila ang mga patakarang alinsunod sa National Telecommunications Commission o NTC para maiwasan ang mga peking identities. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Inisyuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order ng Justice Department si dating Presidential Spokesperson Harry Roque at iba pang personalidad na iniuugnay sa isyu ng POGO. Tinawag yang harassment ni Roque at nakatutok si Salima Refran. Dahil sangkot umano siya sa Lucky South 99 Pogo at sa may-ari ng nirentahan nitong lupa sa Porac, Pampanga na Whirlwind Corporation, inisyuhan na si dating Presidential Spokesperson Harry Roque ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ng Justice Department. Ganito anya kung may flight risk ang isang iniimbestigahan. Ayaw naman po natin na sa gitna ng investigation, bigla na lang silang aalis at hindi natin alam. Sakop rin ng order sa dating Technology and Livelihood Resource Center o TLRC official Dennis Cunanan, Lucky South 99 PAGCOR representative Cassandra Leong at siyam na iba pang incorporators at officials ng illegal na POGO. Our information also states kasi na si Cassandra Leong ay lumabas na po daw ng bansa. That was one of the reasons which prodded us na maglabas na po ng ILBO. Dahil sa ILBO, kailangan ng abisuhan agad ang Justice Department kung magtangka silang umalis ng bansa. Maliban kay Cunanan, wala pang reklamong hinaharap ang iba pang nasa order. Tinawag ni Roque na harassment ang ILBO dahil iilan lang umano ang mga ebidensya laban sa kanya. Pinapatahimik umano siya bilang kritiko ng administrasyon. Wala raw siyang dahilan para mag-abroad at haharapin ang mga alegasyon laban sa kanya. 12 naman po yung nakalagay dun sa ILBO. Kung nandun po yung pangalan nyo po, and you're part of those being investigated, I don't see any reason why there's a problem or how that could be political harassment.
Samantala, no-show sa Justice Department sa suspended Bamban Mayor Alice Guo ngayong deadline ng submission ng counter-affidavit para sa hinaharap niyang reklamong qualified human trafficking sa Kagawaran. Submitted for resolution ang reklamo laban sa kanya. Kung hindi po sila mag-submit ng counter-affidavit, they will waive their right now to answer the allegations in the charge. 3 respondent kabilang si Cunanan ang binigyan ng 10 araw para maghain ng kanilang kontra sa laysay. Para sa GMA Integrated News, Sanima Nafran, Nakatutok, 24 Oras. Bumilis sa 4.4% ang pagmahal ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Hulyo. Lagpas sa target inflation range ng gobyerno. Wala pa dyan ang epekto ng habagat at bagyo na posibleng maramdaman ngayong buwan. Nakatutok si Dano Tingkungko. Mas marami pong mabibili sa 1,000 sa last year. Medyo kulang na siya. Ang obserbasyong yan ng magkaibigang Annalyn at Jenny Rose, sumasalamin sa naitalang bilis ng pagmahal ng mga bilihin at serbisyo o inflation. 4.4% yan, mas mabilis sa pagmahal ng mga presyo noong Hunyo at pinakamataas ngayong taon. Pero mas mabagal sa pagmahal ng bilihin noong July 2023. Lagpas yan sa target na hangganan ng inflation ng gobyerno. Pero pasok pa kung kukwentahin ang average simula Enero. Napalaki ba ang gastos nyo sa bahay, bill sa tubig, bill sa kuryente, pati gas at ibang langis? Pinakamalaki ang ambag niyan sa inflation nitong Hulyo. Sunod na ginagastosan ang pagkain na nagmahal ng 4% at dahil pagkain ang pinakabulto ng gastos ng mahihirap, mas dama nila yan. In particular, yung bigas. So kanina nakita natin na substantial yung contribution ng rice doon sa overall inflation para sa bottom 30% income household. Nagmura naman daw ang bigas pero bahagya lang. Inaasahang magtutuloy-tuloy ito sa Agosto. Wala raw masyadong epekto ang murang bigas sa Kadiwa Store dahil wala naman sa ibang tindahan. Mayroon siyang reduction ng mga 0.2% month on month, no? And we will see kasi alam ko yung reduction sa tariff ay magsisimula ng bumaba. Pero ngayong buwan din, posibleng maramdaman ang epekto ng bagyo't habagat na nangyari sa mga huling linggo ng Hulyo. Yung ating historical data normally doon nga sa mga commodity items related to vegetables. Our expectation is that some items would increase, pero some items might slow down. Dahil nagmahal ang langis, damay din ang gasto sa transportasyon. Sa mga rehiyon, pinakamabilis ang pagmahal ng bilihin sa Northern Mindanao at Bangsamoro at pinakamabagal sa Ilocos Region. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Posibleng maharap sa kasong misrepresentation sa ilalim ng Omnibus Election Code si Bamban Mayor Alice Guo. Yan po ay matapos matukoy na nagsinungaling umano si Guo sa kanyang Certificate of Candidacy. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Magsasagawa na ng preliminary investigation ng Commission on Elections o COMELEC kay Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito'y matapos payagan ng COMELEC and Bank ang rekomendasyon ng kanilang legal department na magsampa ng reklamo laban sa alkalde dahil sa umano'y pagsisinungaling sa Certificate of Candidacy nito. Inadapt po ng COMELEC and Bank unanimous, ibig sabihin lahat po kami, yung recommendation ng aming law department na mag-file ng formal complaint laban kay Mayor Alice Guo / Guo Huaping. Nagsagawa ng investigasyon ng legal department ng COMELEC matapos lumabas sa fingerprint analysis ng NBI na si Mayor Guo at ang Chinese national na si Guo Huaping ay iisa. Sinuri din ng COMELEC ang sarili nitong records nang magparehistro si Guo bilang botante at bilang isang kandidato sa pagkaalkalde ng Banban. Lumabas din sa pagsusuri ng COMELEC na pareho nga ang fingerprint ni na Mayor Guo at Guo Huaping. Sakaling ma-file ito ng COMELEC sa hukuman, mahaharap si Guo sa kasong misrepresentation sa ilalim ng Omnibus Election Code dahil sa pagsisinungaling na Pilipino siya kaya siya nakatakbo sa eleksyon. Diyan po ay isang kasong kriminal na may kulong na 1 hanggang 6 na taon na kung sakali pong mapapatunayan, ang kaso po ay maaaring maisampa sa Regional Trial Court. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Ang ating double Olympic gold medalist winner, di lamang sa career, kundi pati sa love life. Bahagi nga raw ng tagumpay ni Carlos Yulo ang kanyang mahal
na hindi raw siya iniwan sa ups and downs ng kanyang Olympic journey. Ang kanyang inspirasyon sa pagtutok ni Salima Refran. Sa likod ng matamis na panalo ng ating double Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, ay ang isang espesyal na taong nagsisilbi niyang takbuhan at pahinga pagkatapos ng laban. Good job, mahal, and thank you, Lord. Ilang taon bagong 2024 Paris Olympics, ilang beses na ring finiflex ni Carlos ang kanyang girlfriend na si Chloe, na dating fan na nag-message lang kay Carlos sa kanyang social media account na nireplyan naman ni Carlos. Gaya ng gymnastics, may mga difficulty rin sa kanilang relasyon. Minsan nang naikwento ni Carlos sa 24 oras kung paano nila nalagpasan ang long-distance relationship. Yung pag-update po siguro, palagi. Ano yun? Messages, videos. Kung kaya namin sabay like kumain, kakain kami ng sabay. Hindi man ganun yung pinakagusto ko, pero ayun lang po siguro yung para sa amin, yung dun gumagana yung kung ano yung mga gusto namin gawin po kasi, or yung foundation po. Mas nasubok daw yan noong pandemya habang nagte-training si Carlos sa Japan. Gustong-gusto niya na po like ako puntahan, kaso yung COVID nga po. Bukod sa pagiging cheerleader, ang oras kasama si Chloe ang nagpapaalala sa kanya ng buhay sa likod ng sports. Ilan sa kanilang bonding, food trip, pasyal, at TikTok. Mga panahong walang pressure at wala siyang kailangang patunayan. Kaya naman, ang Kuwela side ni Carlos, mas nakikilala rin ang kanyang mga taga-suporta. Green! 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 No. Paano? No. Pati ang ilang routine sa gymnastics, minsan na rin nilang naging libangan. Yeah! Ang pagiging kalog daw ni Carlos, isang araw sa mga na-discover ni Chloe. Sa una, super mayayain niya lang po talaga. Pero when you get to know him more, super ingay. Ingay din po, super fun, super funny, ganyan. Super fun to be with. Sobra po, yeah. Super corny, wag jokes, ganyan. Ganyan po. Opo, sobrang nakakatawa siya outside of all the... Nakatulong ito sa pagiging positibo ni Carlos hanggang sa gymnastics. Siyempre, kay Mahal. Sana all may mahal. Na hindi dibdibin ng bawat bagsak. Lalo't may mga sasalo naman sa kanya. Sa lahat, ups and downs, nandun siya palagi para sa akin, para suporta. Grabe yung motivation na binibigay niya sa akin, yung suporta. Mahal na mahal ko siya. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Tinalakay sa Kamara kung posibleng gawing legal ang online sabong. Maaari raw pandagdag kita ito sa gobyerno, pambawi sa mga walang kita sa mga pogo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Bawal na, pero marami pa rin nalululong sa online sabong. Kaya nang talakayin sa Kamara ang hiling na 2025 budget ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, tinanong ito kung posibleng ma-regulate ito para kumita ang pamahalaan, lalo't mawawala ang kita sa Pogo dahil sa ban. Like in horse racing, for example, di ba meron itong mga OTB, off-track betting? Is it within the realm of PCSO to manage and to run something similar, however, with no online apparatus or online capabilities, purely looking into the betting aspect? Sabi ng PCSO, magsasagawa sila ng feasibility study kung pwede silang maglagay ng in-cockpit at off-cockpit betting stations. Sa ilalim ho ng PD 449, yung cockfighting law of 1974. Meron doon provision na cockfighting for charity purposes. Only it is on a local scope, pero siguro kung mapapag-aralan ho, ay baka rin nga ho pwede hong cockfight. Kaya magiging charity cockfights.
Ang mungkahi pareho sa pagtatag noon sa small town lottery kontra Weteng na naungkat din kanina kung umubra ba. Alam naman po natin lahat ang kahirapan na talagang totally ay mawala yung pong mga illegal bookies, lalong higit nga po sa STL. Pero patuloy po naman ang aming pagsisikap. Handa naman ang PAGCOR sakali magkaroon ng batas para gawing legal ang online sabong at iutos sa kanilang i-regulate ito. Patutupad po ng PAGCOR yung nasabing batas na yun. Sa POGOs, iniulat naman ng PAGCOR na nabawasan pa ng isa ang mga legal na nasa bansa. Tiniyak ng PAGCOR na susundin ito ang December 31 deadline para mapaalis ang lahat ng mga POGO sa bansa at kasama raw rito pati mga legal. 250 that we purged because they're already non-licensees, and the existing that as of yesterday afternoon we have 42 left, Attorney Jensen, 42 left. So the instruction is very clear. We are closing all. The bulk of the 43 will be gone by December 31st. Posibleng makatulong din anya ang SBPO o Special BPO na magbibigay ng customer service support sa mga gaming companies sa ibang bansa pero hindi tatanggap ng mga taya. 14 na SBPO na raw ang nabigyan ngayon ng lisensya ng PAGCOR at tinatayang 10,000 ang mae-empleyo nila. Ayon sa PAGCOR, suportado ito ng Pangulo. I had a chance to have a meeting with the President this morning. Kaya naging positive naman po ang sagot ng Pangulo kaninang umaga. Sabi niya, pag-aralan mabuti at ipresenta sa kanya yung final plan. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Thanks, Kuya Kim. Samantala, idinulog sa Senado ang umunoy recruitment ng Communist Party of the Philippines sa ilang estudyante kabilang sa UP Diliman. Idinawit din sa issue ang isang kongresista na kasama umano sa pagre-recruit. Nakatutok si Jonathan Andal. Sumayawak sa aming anak ngayon. Nakikiusap kami sa inyo. Namawa kayo, ibalik niyo ang aming anak na si Bizibon. Sa Senado na nanawagan ang mag-asawang Sabeliano para mahanap ang nawawala nilang anak na si Yvonne, 22 years old, estudyante ng UP Los Baños na dinala raw sa Cavite para maging miyembro ng NPA o New People's Army. Sa tala ng PNP, halos 200 estudyante na ang nare-recruit ng CPP-NPA mula 2014 hanggang ngayon. Tinukoy din ng pulisya ang ilang eskwelahan na may pinakamaraming estudyante na na-recruit umano ng CPP-NPA. Kabilang dito ang ilang state university tulad ng University of the Philippines at ilang mga high school. Isang nagpakilalang dating miyembro ng CPP at alumnus umano ng UP ang humarap din sa pagdinig. Sa loob daw mismo ng UP Diliman nagkakaroon ng recruitment para sa CPP-NPA sa pamamagitan ng mga accredited student organizations ng universidad. Inutusan ako ng Communist Party of the Philippines to run for student council para yung susunod na freshman ma-recruit ko. We collected support from students na ipapadala namin sa NPAs. And that's happening inside the universities. Kasama daw niya sa pagre-recruit si ngayoy Kabataan Party List Representative Raul Manuel. 2017 is magkasama kaming nagre-recruit sa UP. Siya as student regent, tas ako as alay sining UP Diliman. While student regent siya, nagre-recruit siya ng mga kabataan para maging NPA? Yes sir, yun yung tasking niya as member ng Communist Party. Itinanggi ito ni Manuel. Hindi totoo na nagre-recruit tayo para sa ganong mga organizations. Kung may mga sumasali doon, individual choice po nila iyon. Kung magre-recruit po tayo, nagre-recruit po tayo talaga para sa Kabataan Party List, sa mga para maging volunteers, interns at members po natin. Sabi ng pamunuan ng UP, hindi nila alam na may recruitment sa loob ng kanilang campus. We will have to do a review of our current guidelines on student accreditation and the way they conduct their activities. Sa isang pahayag, kinondena ng UP Diliman University Student Council ang malisyoso umanong red tagging sa mga estudyante at organisasyon sa kanilang universidad. Hamon nila sa UP administration, protektahan ang academic freedom at right to organize ng mga estudyante. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.
Mga kapuso, nadagdagan pa ang mga low pressure area na minomonitor sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang isa sa mga yan, nasa loob pa rin ng PAR at huling namataan sa layong 615 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Nasa labas naman ang PAR ang dalawang iba pa. Sabi ng Pag-asa, mababa ang tsansa ng 3 LPA na maging bagyo pero patuloy itong tututukan dahil posible pang magkaroon ng pagbabago. Nananatili namang walang epekto sa bansa ang kahit isa sa mga nasabing LPA. Pero posible pa rin ulanin ang ilang bahagi ng bansa dahil sa habagat at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa halos buong Northern at Central Luzon, Mimaropa, Calabarzon, Panay Island, Negros Island, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barbat, Soc-Sargen. May malalakas na ulan pa rin pero hindi na kasing tindi noong mga nakalipas na araw. Sa Metro Manila, may pag-ulan ding maaring bago magtanghali at posibleng maulit po sa hapon. Nagsumiti ng mga dagdag na dokumento sa NBI ngayong araw ang mag-amang Nino at Sandro Mulak. Kaugnayan ng reklamo laban sa dalawang independent contractor ng GMA. Nakatutok si Nelson Canlas. Muling nagtungo sa opisina ng NBI sa Quezon City ngayong araw si Nino Mulak at anak niyang si sparkle artist Sandro Mulak. Nagsumiti sila ng ilan pang dokumento para pagtibayin ang kanilang reklamo laban sa dalawang individual. Nagbigay na rin ng kanyang opisyal na pahayag si Nino sa NBI. Pero tumanggi ang mag-ama na magpa-interview. Dumating rin ang kinatawan ng isang hotel kung saan umano naganap ang insidenteng inirereklamo ng mag-ama para isumiti ang CCTV footage na ipinasabina ng NBI. Walang pahayag ang NBI o ang mag-amang Mulak kung ano ang isinampang kaso at kung sino ang mga inirereklamo. Pero kinumpirma ng abogado ng dalawang independent contractors ng GMA Network na ang kanyang mga kliyenteng sina Jojo Nones at Richard Cruz ang sinampahan ng reklamo. Natanggap na rin daw nila ang sabina mula sa NBI Public Corruption Division para sa isang hearing sa Biyernes ng hapon. Sina Nones at Cruz din ang iniimbestigahan ngayon ng home network ni Sandro na GMA matapos silang ireklamo ng batang aktor noong isang linggo. When sila Sandro nga filed the written complaint with GMA, we already gave them notice of preventive suspension pending the investigation, and yun nga, we constituted an independent body to conduct the formal impartial investigation of the case. And of course, we have to abide by the rules of due process. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas, Nakatutok, 24 Oras. Nagsalita na si Olympic double gold medalist Carlos Yulo kaugnay sa tampuhan nila ng kanyang ina. May iniwan pa siyang mensahe sa ina, sabay pagtatanggol sa nobya. Nakatutok si Mariz Umali. May mga gusto lang po akong i-clarify doon sa mga interviews at mga sagot ng nanay ko po. Sa isang video na kanyang pinost sa social media, si Olympic double gold medalist Carlos Yulo na mismo ang sumagot sa mga isyu kaugnay sa pera na isa sa pinagmumula ng tampuhan nila ng kanyang inang si Angelica Yulo. Hindi niya sa akin sinasabi na na-receive niya na pala yung incentives ko from World Championships. Hindi ko pa po malalaman na na-receive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po na-receive yung incentives ko po na yun. At never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila. Sabi pa ni Kaloy, nasa kanya din kasi yung bank account ko sa monthly allowances sa pag-gymnastics ko. And nung nakuha ko na yung bank account ko po na yun, doon ko po nalaman na inuubos niya po yung laman nun. And nasa akin po yung mga bank statement ng withdrawal po. Yung principal po kasi dito wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya. Kundi po sa pagtago at paggalaw niya nang wala ko pong consent. Dinepensahan din niya ang kanyang nobya si Chloe San Jose na hindi raw gusto ng kanyang ina. Sabi niya pa nagsimula daw yung hindi namin pagkakaintindihan dahil kay Chloe daw po. Opo, totoo po yun. Dahil ever since unang-una pa lang, ayaw niya na kay Chloe kahit hindi niya pa po nakikita or nakikilala in person. And mas nagkalabuan po kami nung naglagay po ako ng boundaries sa relationship ko. Kasi pinaglaban ko po si Chloe dahil gusto ko po siya. Si Chloe po may sarili po siyang income. Lahat po ng nakikita niyong gamit
o yung pag-travel niya kung saan-saan po. Galing po yun sa pinagpaguran niya po. And lahat po ng bank account ko po nasa mama ko po. At may mga instances po talaga na si Chloe po yung sumasagot sa akin. Maging si Chloe nagsalita na rin tungkol sa di pagkakaunawaan sa ina ni Kaloy. Actually, nagkita po yung mama ko and yung family ni Chloe twice po. The last resort, my family made a group chat Yeah. na kasama everybody involved because my family wanted to address kung ano yung issues ni mama towards me. Yeah. Even though my family knew na madami na siyang pinopost, my family still welcomed them, treated them with respect. May tugon din si Carlos sa ina na nagpaabot ng pagbati sa kanya. Kung genuine po talaga kayo, maraming salamat po. Ina-acknowledge ko po yung pagka-congratulate niyo sa akin. Pero nagpa-flashback pa rin po talaga yung masasakit niyong sinabi sa akin at yung mga hindi niyo pag-wish well sa akin. Like, tumatatak po yan sa akin talaga. Ang message ko po sa inyo na mag-heal kayo, mag-move on. At napatawad ko na kayo long time ago po. Pinagpe-pray ko na maging safe kayo palagi at nasa maayos kayong kalagayan dyan lahat. Tigilan na po natin to at i-celebrate na lang po natin yung mga ginawa po ng paghihirap, pagsasakripisyo ng bawat atletang Pilipino dito sa Olympics. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 oras. Dumami ang mga Pilipinong nagsabing pro-Marcos sila base sa survey ng grupong Octa Research, habang bumaba naman ang mga nagsabing sila ay pro-Duterte. Ang tanong sa tugon ng masa survey na ginawa nitong second quarter ng taon, alin ang pinaka-naglalarawan sa kanilang political preference? 36% ang nagsabing sila ay pro-Marcos admin, mas mataas sa 31% noong Marso. 16% naman sa mga tinanong ang nagsabing suportado nila ang mga Duterte at kanilang mga kaalyano. Mas mababa kumpara sa nagsabing ganyan sila noong Marso na nasa 20%. 31% naman ng mga sinurvey ang nagsabing wala silang sinusuportahan sa dalawa. Di lang physical, kundi pati emotional aspect ang pinaghahandaan ni Dennis Trillo sa kanyang pagganap sa pinakamabagsik na character sa family drama series na Pulang Araw. Ishinare rin ni Dennis kung paano siya kumakalas sa mabigat na role. Makichika kay Nelson Canlas. Sa nalalapit na digmaan sa Pulang Araw, malapit na rin nating makilala si Colonel Yuta Saito, ang Japanese official nung panahon ng gera at gagampanan nito ni Dennis Trillo. Tomo ni susumo! Shore wa ware-ware no mono da! Tenno Eka! Banzai! Banzai! Para sa Kapuso Drama King, isa na raw ito sa pinakamahirap na role na kanyang ginampanan. Workout ang preparation ni Dennis para maging kapani-paniwala ang pagganap niya bilang isang sundalo. Ang mga eksenang labis ang kanyang pinapakitang emosyon. Kono sensou de ware-ware ga kanaras katsu. Dagdagan pa ng pagsasalita ng Old Japanese language. Tenno Eka no tame ni! Talagang sinubok daw ang kanyang kakayahan bilang artista. Challenging talaga. Alam mo, naalala ko pa yung mga linya ko kahapon sa taping namin. Ganun yung talagang proseso ko, talagang paulit-ulit. So hanggang ngayon talaga naalala ko pa rin siya. Iba yung sakit sa utak nung pagbuo ng character. Katuwang daw ni Dennis ang mga language translators na nagtuturo sa kanya ng Nihongo habang nasa set. Malaking bagay daw ito para authentic ang kanyang pagganap. Yung pag-consult palagi dun sa aming translators and mga researchers na nasa set. Sila, si Rio at si Kenji. Sila talaga yung tumututok sa nagbabantay na maging appropriate yung arte namin at yung mga salita namin ng panahon na yun. May mga hamon man sa kanyang pagganap. Madali na raw para kay Dennis ang pagkalas sa karakter. On his way home, pagkatapos ng taping, nanonood daw siya ng mga funny TikTok videos para mapalitan ang kanyang mga emosyon. Nanonood ako ng mga nakakatawang videos sa biyahe pa uwi hanggang makatulog ako para, alam mo yun, puro positive energy yung madala ko sa bahay.
Nangingibabaw din daw ang kanyang pasasalamat na nagagampanan niya ng maayos ang kanyang role. Pagkatapos ng taping, pagkatapos ng eksena, parang ang bilis ko siyang i-switch off dahil para ako nag-e-exam na natapos na, pass your papers na, and pumasa ka with flying colors. Kaya doon pa lang, hindi ko na siya nadadala. Kumaga positive energy na yung nakukuha ko doon dahil kumaga rewarding yung pakiramdam na nagampanan mo lahat ng mga task mo noong araw na yun. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Damang-dama pa rin ang Carlos Yulo fever sa suporta ng mga Pinoy sa ating Golden Boy. Ang ilan, idinaan sa pagiging kwela ang podium finish na hirit at paandar ala Kaloy. Silipin yan sa pagtutok ni Mark Salazar. Kasunod ng kanyang historic double gold sa Paris Olympics. May tila Carlos Yulo multiverse nga na mga biglang gymnast online. Si Romar mula paggising sa umaga, pagbukas ng ref, hanggang sa pagsusuot ng tsinelas at pababa sa motor, mala gymnast na rin. Ang isa namang ito, abay may outdoor performance pa. Mula sa balancing hanggang sa ilang routine. Carlos, is that you? Pati unang hirit barkada, aba hindi rin nagpahuli sa pag-unleash ng kanilang hidden gymnastic skills. Unang hirit! Baka mag-change career naman itong staff ng isang cafe sa Rizal. Nakuhang-kuha ang winning floor exercise performance ni Yulo. Lalo na ang kanyang plakadong landing. O, di ba? Parang hindi naman nalalayo. Si Ayo may bit-bit pang props. Move over Yulo chalk powder dahil siya may foot powder. Lalong bida naman ang nais patang lalagyan ng powder. Ang very Pinoy na Tupperware. Biro ng maraming netizens, mawala ng lahat, wag lang ang Tupperware na tila lucky charm ni Carlos. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok. 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.